Okay, Marcos chapter 5, verse 34. Anong sabi niya? Ito, ay, kararating. Hello, brother. May upuan pa tayo dito sa harapan. Narinig yata. Matthew chapter 5, verse 34, anong sabi niya? At sinabi niya sa kaniya, sinabi ni Jesus sa kaniya, dun sa babae, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Inuulit ko, sinabi niya sa babae na dinudugo ng 12 taon, sabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Dito sa sinabi ng Panginoong Hesus, sa isang babae na siyang namomroblema, na siyang very stressful sa kanyang kalusugan, sinabi ng Panginoong Hesus na yumaon kang payapa. Kung pag-aaralan natin ang sinabi ni Hesus na yumaon kang payapa, isakala natin is isang paalam. Parang sinasabi ni Jesus na God bless you, bye-bye, hasta la vista baby, mga ganong bangs. Ngunit ang sinasabi ni Jesus na yumaon kang payapa, ang sinasabi niya dito is yumaon ka sa kapayapaan. Tulad ng babae na ito, ginawa niya na ang lahat para gumaling. 12 years siyang dinudugo, ngunit lalo lang lumalala. Malaki ang kanyang ginastos para sa kanyang kagalingan. Maaring ikaw din ay may sakit na dinaranas ngayong oras na ito. O kaya ikaw ay isang ina o magulang na halos magpakapagod na ngunit kinakapos pa din para sa pagkasyahin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong pamilya. O kaya isang ama o isang anak o isang ina na halos hindi mo na alam ang gagawin mo sa iyong anak na napapariwara. No? O isang anak na sakitin, hindi mo na alam kung anong gagawin mo para sa iyong anak. Ginawa mo na ang lahat para walang mangyayari. O isang magulang na ginawa mo na ang lahat para sa iyong mga anak, ngunit itong anak na ito ay lalong napapariwara. Ngunit habang ikaw ay nagpipray, habang ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay ini-invite niya na humakbang kang palabas mula sa pag-aalala, mula sa kabalisahan, mula sa stress, at ikaw ay humakbang sa kanyang kapayapaan. Nung sinabi ng Panginoong Diyos na yumaon kang payapa, ibig niya sabihin, halimbawa ito ay pintuan, ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus ay ikaw ay pumasok sa kapayapaan. Kaya tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus sa babae na ito, na ikaw ay lumabas sa iyong kabalisahan, sa iyong pag-aalala, sa iyong mga alalahanin sa buhay, at ikaw ay humakbang papasok sa kanyang kapayapaan. Kaya pinapanalangin kita na kapatid ko sa pananampalataya na nakaupo ngayon, no? Na ikaw ay humakbang sa kanyang kapayapaan. At huwag mong hayaan na ang iyong minana na kapayapaan mula kay Jesus ay mawala na lamang at masayang. Sapagkat yung mga hindi nakapag-church nung nakarang linggo, pinag-usapan natin na ang kapayapaan ay isang mana, isang pamana ng Panginoong Jesus nung siya ay mamatay sa cross ng Kalbaryo. Pinamanahan niya tayo ng kanyang kapayapaan. At huwag tayong matulad dun sa babae na nakatira sa Amerika, na siya ay nagpakahirap hanggang siya ay nasa bingit na ng kamatayan, ay doon niya pala nalaman na pinamanahan siya ng kanyang nanay na maalam na noong 2016. 2016 namatay yung kanyang nanay at yung anak na ito namatay noong 2020. Doon nalaman na pinamanahan pala siya ng kanyang nanay ng $800,000. So kung ilalagay natin sa peso, pinamanahan siya ng kanyang nanay ng 40 million pesos. Na hindi nagmamalay na itong babae na ito is nabuhay ng may kahirapan. Natutulog sa terminal, walang sariling bahay. Hindi nagmamalay. Ay, mayroon pala siyang $800,000 na pamana. Kawawa naman. At huwag tayong maging katulad sa anak na ito na hindi natin alam, na hindi natin namamalayan na mayroon palang pamana ang Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. At ang pamana niya na ito ay ang kapayapaan. Bago siya ipako sa cross, ang huli niyang sinabi sa kanyang salita,
Sa John, mamaya sa John chapter 14, ang sabi niya, peace I leave unto you, peace I give unto you. Iniiwanan kita ng aking kapayapaan, binibigyan kita ng kapayapaan. Ngunit ang mundo na ating tinitirhan ay may sariling style ng pananampalataya. Ang ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay hinahanap nila sa medisina o sa gamot. Kung hindi sila makatulog, wala silang kapayapaan, umiinom sila ng pampatulog. Kuminsan, sa sobrang wala silang kapayapaan sa kanilang puso, sila nagpupunta sa spa, sa yoga, o kaya sa parlor para magpariband or magpamasahe ng paa. Mga ganong style ba? Pero hindi naman masama yun. Ngunit doon nila kinukuha ang kapayapaan. O kaya, sabi, may sisindahan kang apoy para yung amoy noon, pag naamoy mo, magbibigay ng kapayapaan. Meron din tayong mga kakilala na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Hinahanap nila ang kapayapaan sa pamamagitan ng sigarilyo at alak. Or kaya, hinahanap nila ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikinig ng music, ng mga kanta. Ngunit, dito sa ating mapapag-aralan ngayon na ang kapayapaan na binibigay ng ating Panginoong Hesus ay isang kapayapaan na permanente. Isang kapayapaan na hindi maintindihan ng mundo. Isang kapayapaan na binabantayan ang iyong puso. Ang kapayapaan na binibigay ng mundong ito ay temporary lamang, hindi siya pang matagalan. Pag nawala ang epekto ng gamot, pag nawala yung epekto ng sounds, yung music na pinapakinggan mo, nagkakaroon pa ng patalastas, ang daming patalastas, skip ka ng ads, hindi ka na makatulog, wala nang epekto ang sigarilyo, wala nang epekto ng alak, wala na. Ngunit ang epekto ng kapayapaan na binibigay ni Jesus sa bawat isa sa atin bilang pagpasok ng bagong taon na ito ay isang kapayapaan na permanente, isang kapayapaan na siyang nagbabantay ng iyong puso at ng iyong isip. Kaya sabi niya sa Filipos chapter 4 verse 7, ano sabi niya? Banayad nga kung Filipos chapter 4 verse 7, ano sabi niya? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang sabi niya, ang kapayapaan na binibigay ni Jesus sa bawat isa sa atin ay isang kapayapaan na siya mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip. Amen. Ngayon, nalulula ka na ba sa dami ng mga problema at alalahanin mo sa buhay? Gusto kong malaman mo na hindi ka iniwan ni Jesus kahit kailan dahil meron siyang binigay na tagapag-helper. Meron siyang binigay sa iyo na katulong para sa iyo. Itong kapayapaan na binibigay ni Jesus, ito ay binibigay niya sa pamamagitan ng kanyang helper o tagapagturo, tagatulong para hindi mo makalimutan ang kapayapaan na binigay ni Jesus sa bawat isa. So basahin natin sa John chapter 14 verse 25 to 27. Ano sabi niya? Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Sabi ni Jesus. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, ito yung helper na sinasabi ko sa inyo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ibig sabihin, huwag kayong may stress. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. So binigyan tayo ng tagapagtanggol, binigyan tayo ng Panginoong Hesukristo ng tagaturo na tinatawag niyang banal na Espiritu o Holy Spirit. Sa John chapter 14 verse 26, no? Patnubay ang Espiritu na isusugo ng kanyang banal, ng kanyang Ama. Ang sabi niya, magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, ay hindi lamang kanya tuturuan tungkol sa mga espiritual na bagay. Hindi kanya tuturuan kung paano manalangin, hindi kanya tuturuan kung paano ka magsimba, kung anong gagawin mo. Ang sabi niya, tuturuan ka ng lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, is hindi lamang
tungkol sa spiritual na bagay. Pwede kanyang turuan, pwede kanyang tulungan sa mga problema mo sa pamilya. Amen? Pwede ka rin niyang turuan, tulungan sa problema mo sa kaperahan at pangangailangan mo sa araw-araw, lalong-lalo na para sa iyong pamilya. Problema mo sa anak mo na nagre-rebelde, pwede kanyang turuan. At problema niya rin, tutulungan kanya kung ikaw ay namumroblema sa iyong kalusugan. Kahit na ano, pwede kang magpatulong, pwede kang magpaturo sa banal na Espiritu. Amen. Basta si Jesus ay nasa iyong buhay, nung si Jesus ay tinanggap mo sa iyong puso bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. At dahil si Jesus ay tinanggap mo, ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, pwede kanyang turuan ng lahat ng bagay. Ang problema kasi sa atin, pwede natin sabihin, ay ayaw ko magsimba. Tungkol lang sa hallelujah, panalangin, tungkol lang sa pagpupuri. Hindi. Ang pinag-uusapan natin dito, kapag tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, hindi lamang tungkol sa mga espiritual na bagay, kundi patungkol din sa pagtatrabaho mo, sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kung ikaw ay namumroblema sa pagtatrabaho mo sa anbaya, sa high school o sa anumang departamento, sa ospital, narito ang ating tagapagtanggol, narito ang ating tagapagligtas, narito ang ating tagapagturo, ang banal na Espiritu na siya magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Amen? Ngayon, kung gusto mo bang malaman, ang tanong, gusto mo bang malaman kung paano nakakakilos ang banal na Espiritu sa buhay mo? Gusto mo bang malaman? Mayroon kang tagapagturo, mayroon kang tagapagtanggol. Ngunit paano mo malalaman kung paano mo mararanasan ang kanyang turo? Paano mo mararanasan ang ituturo niya sa iyo? Ang pag-guide niya sa iyo? Paano mo malalaman? Sa kanina, sa John chapter 14, verses 25 to 27, is pinapakita dito na habang ikaw ay humingi ng tulong sa banal na Espiritu, ibig niyang sabihin, ikaw ay pumanatag or maging payapa. Kaya sabi niya sa verse 27, kaya nung sinabi niya na iiwanan ko kayo ng isang tagapagturo, iiwanan ko kayo ng tagapagtanggol, ang sabi niya sa verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sapagkat kung nasaan naroon ang kapayapaan, ay doon makakakilos ang banal na Espiritu. Hindi makakakilos ang banal na Espiritu kung ikaw ay puno-puno ng nerbiyos, puno-puno ng takot, puno-puno ng pag-aalala. Kaya marami mga Kristiyano ngayon na nabubuhay ngayon na hindi natuturuan at hindi natutulungan ng banal na Espiritu dahil wala sa puso nila ang kapayapaan kung sila'y humarap sa hamon ng buhay. At kapag ikaw ay hindi niya maturuan at matulungan ng banal na Espiritu, ikaw ay nagiging talunan sa iyong buhay Kristiyano. Pag nandyan ng problema, nandyan ng pagsubok, ikaw ay bumibigay, ikaw ay sumusuko. Imbis na punuin mo ang kapayapaan, ang puso mo, ay hinayaan mo. Kuminsan hinayaan natin na ang pera ang magdikta sa ating puso. Imbis na kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ang magdikta sa ating puso, ang pera ang siyang nagdidikta sa ating puso. O kuminsan naman, ang hinayaan natin ang magdikta ng ating puso ay ang mga marites sa mga paligid-ligid yan. Mga marites. Hinayaan mo ang mga marites ang magdikta sa puso mo. Bakit nga ba nauso yung marites na yan? No? Ako'y naiiwagaan. Sapagkat ang aking alam, pag sinabing marites, ito ay pangalan. Ngunit aywan ko ba sa panahon na to, pag sinabing marites, ito ay mayroong ibig sabihin na kakaiba. Tulungan niyo ako, ipaliwanag niyo sa akin, bakit itong marites na to kakaibang pangalan. Mamaya ito. Ibig sabihin, ang stress, ang takot, kabalisahan ang naghahari sa puso ng isang Kristiyanong talunan. Amen ba o aray? Kapatid, kung ikaw ang tao na ito na tinutukoy ko, gusto kong malaman mo na ikaw ay una, anak ng Diyos. Hindi mo kinakailangang
pagsumikatan na makuha ang kapayapaan o shalom na binibigay ni Jesus dahil ito ay isang pamana na binibigay niya sa iyo. Siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo, kaya ang pamana na ito ay umiepekto na. Ito ay effective na. Pangalawa, ikaw ay nabubuhay sa panahon ng grasya. Sa panahon ng kabutihan, pabor ng ating Panginoong Diyos. So sa ating, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, sa ating pagtatapos, mamaya, is natatandaan nyo ba yung mensahe nung nakarang linggo? Yung sa huling part, di ba may sinabi ako dun na dahil sa kapayapaan ay nananatili at nagiging permanente ang grasya, ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kung wala kang kapayapaan, is hindi magiging permanente ang epekto ng grasya sa buhay mo. Yun ang ibig mo sabihin. Kaya doon sa Marcos chapter 5 verse 34, balikan natin. Yung Marcos chapter 5 verse 34 is, sabi niya, ang sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Una, ay pinagaling ni Jesus ang pagdudugo ng babae ng 12 taon. Ngunit ang tanong ko dito, ngunit ano naman yung pinagaling ni Jesus na nung sinabi niyang, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo? Ano yung pinagaling niya doon? Pinapakita dito na dalawa ang pinagaling ni Jesus. Dalawa ang pinagaling ni Jesus. Una ay yung pagdudugo niya ng 12 taon at pangalawa ay ang kawalan ng kapayapaan dahil sinabi niya na yumaong kang payapa. Amen? So bakit, ang tanong dito is bakit kinakailangang gamutin ni Jesus ang kawalan ng babae ng kapayapaan? Bakit? Sapagkat ang sakit ng babae ay nagmula sa kawalan ng kapayapaan. At kapag sinabi natin kawalan ng kapayapaan ay ito ay opposite ng kapayapaan. Ito ay stress. Sapagkat ang babae na dinudugo ng 12 taon, siya ay punong-puno ng stress, siya ay walang kapayapaan sa kanyang buhay, at ang stress ang dahilan at ugat ng maraming sakit ngayong panahon na ito. Nakakatuwa na ang Panginoong Yesus, 2,000 years ago, alam na alam niya ang stress o kawalan ng kapayapaan ang siya magdudulot ng maraming sakit sa ating panahon na ito. Kapag ginamot ni Jesus yung una, yung pagdudugo niya, at hindi ginamot yung pangalawa, yung kanyang kapayapaan, is siguradong babalik at babalik muli ang kanyang pagdurugo. Pag pinagaling ni Jesus yung babae ng kanyang pagdudugo, ngunit hindi pinagaling ni Jesus ang kanyang kapayapaan sa kanyang puso, may posibilidad na yung kagalingan na natanggap niya ng pagdudugo ay may posibilidad na ito ay bumalik. Kaya ganun din ikaw. Kapag nakarinig ka ng mensahe ayon sa grasya ni Lord, kapag ikaw ay nakaranas ng kagalingan dahil sa grasya ni Lord, kapag nakatanggap ka ng himala ni Lord sa buhay mo, is paglabas mo ng simbahan, is ikaw ay yumaong payapa. Amen? Yumaong kang payapa. Hindi yung pagdating sa bahay, pagdating mo sa bahay, gulo-gulo yung bahay. Napakaingay pa ng mga kapitbahay o mga marites sa paligid. Tapos gutom na gutom ka na. Tapos hindi pa nakapagluto. Ano mangyayari? Wala na, mawawala na yung kapayapaan mo. Yung narinig mo mensahe sa oras na ito, parang mawawalang bula. Kaya ang gawin mo, ikaw ay mag-skyflakes at ikaw ay pumayapa. Okay? O kaya pag-uwi mo sa bahay, mamaya pag-uwi mo sa bahay, at pag nimalas-malas ka nga naman, nakasalubong mo pa naman yung mga marites ng buhay mo. Sa dami-dami ng makakasalubong mo sa buhay mo, yung marites pa sa, mga marites sa buhay mo, yung pang nakasalubong mo. Nawala na yung kapayapaan mo. Pag nawala na yung kapayapaan mo, nawala na rin ang grasya na iyong naranasan sa oras na ito. Okay, sabi ni Sister Baby, huwag papansinin yung mga marites sa buhay. Kaya dito, tinuturuan ko kayo na ikaw ay pumanatag, ikaw ay pumayapa. Naalala ko tuloy yung isang pasyente ko sa Pampanga. Sa dami-dami ng gamot na ini-inject ko sa kanya,
na tinuturo ko sa kanya, hindi umepekto. Ang sakit-sakit pa rin. So, ang ginawa ko, dahil siya ay talagang nanginginig at siya ay ninenervyos ng nilapitan ko siya, sabi ko sa kanya, Mrs., maghunos dili ka. Pumayapa ka, mag-relax ka, hinga kang malalim. 4 seconds, papasok. Tapos 7 seconds, i-maintain mo yung hangin sa baga. At tapos 8 segundo, ilabas mo. 478. Natatandaan nyo ba yon? Nung ginawa niya yon, siya ay pumayapa. Aba, mga ilang minuto, siya ay nakaginhawa. Nawala yung sakit na nararamdaman niya sa kanyang tiyan. Umepekto na yung gamot. So, ganun din tayo. Kapag tayo ay punong-puno ng kabalisahan sa ating puso, ang kapangyarihan, ang grasya ng Panginoong Diyos ay hindi makakakilos sa iyong buhay. Hindi amen yon, di ba? Nakakalungkot, di ba? Ito ang tunay na pagiging Kristiyano. Kaya tinuturuan ko sa pagpasok ng bagong taon na ito, ang tunay na pagiging Kristiyano ay pumayapa. Pumayapa at pumayapa. Yung tipong puputok na yung bulkan. Sasabihin ko, mga kapatid, yung bulkan ay puputok na. Tayo ay magsihayo na. Mga tipong ganun. Hindi yung, ay puputok na yun. Hindi ganun. Kahit na puputok na yung bulkan, pumayapa ka. Amen? Amen. Kaya dito, madaling maging isang Kristiyano kung hayaan mo ang grasya ni Lord ang kumilos at ikaw ay pumayapa na. Ngunit mahirap maging Kristiyano kung ikaw ay kumikilos, gawa ng gawa sa sarili mong lakas at ito ay hahantong ng walang kapayapaan. So para makakilos ang grasya ni Lord sa buhay mo, ay ikaw ay pumayapa, ikaw ay huwag may stress, at bilang iyong pastor, is hindi ko ito may papangyari. Hindi ko masasabi sa iyo na, aga, pumanatag ka, maging payapa ka. Hindi. Kahit na mga magulang mo, hindi kanya pwedeng ipangyari na magkaroon ka ng kapayapaan. Kundi sarili mo dapat ang magpapayapa sa iyong sarili. Amen? Siya ang magpapanatag, ang sarili mo ang magpapanatag ng iyong puso. Kaya sabi ni Jesus doon sa verse 27 sa John chapter, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Dito sa bandang huli, ano sabi niya? Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus Christ na huwag kayong mag-worry, huwag kayong mag-i-stress, huwag kayong mag-aalala. Kaya doon sa Matthew chapter 6, doon sa babasahin natin doon, masdan mo ang mga ibon, masdan mo ang mga bulaklak. 3 beses niyang sinabi sa atin na huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ito pala ang dahilan kung bakit niya sinabihan tayong huwag mag-worry, huwag tayong mag-alala, upang ang kapangyarihan, ang grasya ng Panginoong Diyos, na siyang ating pinag-aaralan ng halos 1 taon na, ay kumilos, ay siyang manatili, maging permanente sa iyong buhay. Amen? Yang puso, ang sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 27, ay wag mabagabag ang iyong kalooban at wag kayong matakot. Ibig sabihin, dito pinapakita ni Jesus Christ na ang tanging babantayan mo lamang ay ang iyong puso. Wala ka ng ibang babantayan kundi ang iyong puso. Bantayan mo ang iyong puso upang ito ay maging payapa. Bantayan mo ang iyong puso na wag matakot o wag masyadong mag-alala. Sapagkat kapag binantayan mo ang iyong puso, sabi ko nga, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay dadaloy. Ngayon, kung ang binabantayan mo, imbis na ang iyong puso ang iyong binabantayan, imbis na puso mo ang binabantayan mo yung negosyo mo, ang binabantayan mo, trabaho mo, kalusugan mo ang binabantayan mo, o kalusugan ng iyong anak mo ang binabantayan mo, masyado kang na-stress sa mga problema, talaga mamumroblema ka nga talaga. May stress ka nga talaga. Kaya kung ang sinasabi ni Lord dito is yung puso mo ay bantayan mo. Ang sinasabi ni Jesus Christ dito, bantayan mo ang iyong puso upang wag kang mabalisa, upang wag kang mag-worry, wag kang mag-alala, at ako ang bahala sa iyong negosyo, ako ang bahala sa iyong trabaho, ako ang bahala sa iyong kalusugan mo at ng kalusugan ng iyong anak. Amen? Amen. Kaya kung napapansin mo, yung parte ng buhay mo na punong-puno ng pag-aalala, masyado kang nag-aalala,
doon mo mapapansin yun yung area ng buhay mo na hindi makakilos ang kapangyarihan, ang grasya ng Panginoong Diyos doon sa area na iyon. Pansin mo ba? Pansin mo? Ha? Yung masyado kang nag-aalala, ay, nako, ganyan. Yun yung area. Maraming areas ng buhay natin. Area ng pinansyal, area ng kalusugan, area ng pagtatrabaho, area ng relasyon mo sa iyong mga pamilya. Masyado kang nag-aalala sa iyong anak. Masyado kang nag-aalala sa iyong kalusugan ng iyong anak. Mapapansin mo, doon laging sakitin ang iyong anak. Kasi masyado kang nag-aalala. Masyado kang nag-aalala sa iyong kaperahan. Doon mo mapapansin, lalo ka na mo problema sa kaperahan ng iyong buhay. Pero mapapansin mo yung buhay, yung parte ng buhay mo na hindi ka masyadong nag-aalala, is doon malakas, doon kumikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa iyo. Amen? Diba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya sabi ni Jesus Christ, wala kang ibang babantayan kundi ang iyong puso. So halimbawa, example sa aking buhay is yung papatayo dito ng parsonage dito sa simbahan natin. Kapag tinetext ako ni Brother Newben, sabi niya, naku Nathan, wala nang pagsahod sa mga trabahador. Wala nang pambili ng buwan. Ang ginagawa ko, hindi ako nag-worry. Hindi ako nag-aalala. At hindi mo sukat akalain na napakalaki na pala ng nagagastos sa bahay dito. Nagpapasalamat ka, tuloy-tuloy pa rin yung pagkilos ng Panginoong Diyos. Dumadaloy ang pagpapala, dumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho dito sa ating bahay sa parsonage. Amen? Amen. Ang worry ko lang ay ang nag-aalala lang ako ay yung pinapatayo kong bahay doon sa dinalupihan. Kung minsan namumroblema ako, nasa finishing touches na siya eh. Patapos na. Kung kailan patapos na, doon pa nadidelay. Mga gastusin. Sa sobrang pag-aalala ko, yun tuloy, yung bahay doon sa dinalupihan, hindi pa matapos-tapos. O kaya kung minsan, nag-aalala ako sa mga bata. Nung mga maliliit pa lang sila, sa kunting iyak lang nila, ay, naku, natataranta na ako. Masyado akong nag-aalala. To the point na napapansin ko na masyado silang sakitin. Ha? Nagiging sakitin sila. O kaya, mayroon din nagbibigay sa akin ng pag-aalala na, wari, Nathan, bayaran na, katapusan na ng buwan, babayaran mo na naman to. Yun, nag-aalala ka. At ang worry at ang pag-aalala ay ginagamit ng kaaway upang ikaw ay kanyang paikutin ng kanyang mga kamay. Di ba? Minsan nga, nag-usap-usap yung mga demonyito at mga dominyuita. Sabi nila sa kanilang pinuno, ano bang gagawin natin dito sa kapatid natin na ito? Masyadong matibay sa pananampalataya. Hindi namin siya mapaikot. Sabi naman ng pinuno nila, nung pinunong demonyo, no? Relax. Mga demonyito at mga demonyito, makinig lang kayo. Panoodin niyo ako. Sabi niya, binulungan yung isang Kristiyano. Procopio. Sabi, may babayaran kang mga utang sa Bombay nito bukas. Ha? Yung anak mo, iyak ng iyak doon. Binigyan siya ng pag-aalala. Nung binigyan siya ng pag-aalala, ayun, napaikot ang puwet ng Kristiyano. Kaya, ang isang pag-aalala, isang remote control ng kaaway, na kapag sinabi ng kaaway, Procopio, kumaliwa ka. Kakaliwa ka naman. O kumanan ka. Ganun ang ginagawa ng kaaway na si Lizardo. Ha? Kaya, pag tinanong kita kung paano ang magpapahinto sa grasya ni Lord, kung ikaw ay isang bagong Kristiyano, pag tinanong kita, ano ang magpapahinto sa grasya, kapangyarihan ni Lord? Sasabihin mo, kasalanan, sin, hindi. Ang kasalanan ay hindi magpapahinto sa grasya, kapangyarihan ng Panginoong Diyos, kundi lalo magpapalakas pa ito. Kundi ang tanging magpapahina, papatay sa grasya ng Panginoong Diyos, walang iba ay ang pag-alala. Kawalan ng kapayapaan. Kaya ngayong bagong taon na ito, binabati ko kayo ng isang manigong bagong taon, mapagpalang bagong taon. Tayo ay haharap ng year 2022 nang mayroong dapat kapayapaan sa ating puso sapagkat sinabi ng Panginoong Diyos na ito ang ating bantayan.
ang ating puso. Amen? Amen. Ikaw ay pumayapa sapagkat ang ating Panginoong Diyos, siya ay Diyos ng kapayapaan. Hindi magiging Diyos ang Diyos sa iyong buhay kung ikaw ay stress, kung ikaw ay punong-puno ng pag-aalala sa iyong buhay. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, ano sabi niya? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ito ang iniiwan sa iyo ng Panginoong Diyos, na ikaw ay maging payapa sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Kapag ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, ikaw ay pumayapa, ang Diyos ay nagiging tunay na Diyos sa iyong buhay. Amen? Kahit kailanman, hindi magiging totoo ang pangako ng Panginoong Diyos sa iyong buhay kung punong-puno ka ng stress, ng kagulimihanan, ng pagkalito ng iyong buhay. Ang Diyos ay magiging totoong Diyos na nagbibigay ng buhay, na nagbibigay ng mga pangangailangan mo sa iyong buhay kung ang Diyos ay binibigyan ka niya ng kapayapaan at kung ang iyong puso ay pinupuno mo ng kapayapaan. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, ang magpapalakas at magpapanatili sa grasya ng Panginoong Diyos ay ang kapayapaan, at ang magpapahina at papatay sa grasya ng Panginoong Diyos ay ang stress o ang pag-alala. Amen? At ang problema, ang stress din ay nagbibigay ng pagdududa. Nagdududa ka. Ikaw ay masyadong alalang-alala. Sasabihin mo sa sarili mo, totoo ba yung mensahe ni Dr. National? Parang binubula lang naman yata ako. Bakit ganito ang buhay ko? Nagdududa na. Hindi ka na naniniwala kasi punong-puno na ng pag-alala ang iyong puso. Dumating man ang mga problema sa iyong buhay, pumanatag ka. At ang Panginoong Diyos ang siyang bahala sa lahat ng iyong pinoproblema. Amen? Kaya sabi niya doon sa binasa ni Migs kanina, sa Mateo chapter 13 verse 20 to 22, pag narinig nyo ang salita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Dr. Pastor National, paglabas nyo sa simbahan na ito, ang sabi niya, ang salita ay yung iba napunta sa malapit sa daanan. Yung iba naman na salita ay napunta sa bato. Yung iba naman napunta sa mga tinik. Yung tinutukoy dito na malapit sa daan, malapit sa mga bato, malapit sa mga tinik, ito ay yung mga problema sa buhay. Ito yung mga pag-aalala ng iyong buhay. Ito yung inaalala mo, yung pinoproblema mong pera. Kung anong gagawin mo, ganyan. Yun yung papatay sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya dapat ang grasya at kapayapaan, dapat sila ay magsama. Amen? Magka-holding hands sila dapat. Kaya nga, di ba, ang title ng ating message ngayon ay pinamagatang, anong sabi niya? Na late. Tara, holding hands tayo. Amen? Amen? Bakit ayaw niyong holding hands? Ang title ng ating message ngayon ay, Tara, holding hands tayo. Kaya dito sinasabi ko bago tayo magtapos, kanina ko pa sinasabing bago tayo magtapos, napahaba pa pala. Ang sinasabi ko dito, si Jesus ang puno, ikaw ang sanga. At ang puno, nakakonekta sa sanga. Ano ang parte ng puno na namumunga? Yung puno ba o yung sanga? Sanga. Ang sabi ni Jesus, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Dapat namumunga kayo. Dapat ikaw ay namumunga ng kapayapaan, namumunga ng kalusugan. Ngunit bakit hindi namumunga? Ang sabi niya, sapagkat kayo'y hiwalay sa akin, sapagkat kayo'y punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng problema, punong-puno ng pag-aalala. Kaya bago tayo magtapos, hinahamon ko ang bawat isa na ikaw ay pumayapa. Amen? So bago tayo matapos, para mas maintindihan nyo, nasaan dito si Adrian? Adrian, halika dito sa harapan. Ayan. Ayan. Halimbawa lang to. Ayan. Dito ko sa harapan. Ayan. Yan. Harap ka doon. Gwapo. Ngayon, tinatawagan ko naman si Jamie.
Teka, sandali. Illustration lang to. Illustration lang, illustration. Para maintindihan ng mga kabataan. Jamie, sa harapan. Sina? Dito ka Jamie. Idril, dito ka. Yan, harap kayo doon. Harap kayo, Jamie, dito ka. Yan. Halimbawa lang. Halimbawa, si Adrian ay ang grasya. Okay? Tapos si Jamie naman ay ang kapayapaan. Ang sabi ng message, tara, holding hands tayo. Mag-holding hands. Teka, sandali. Mag-holding hands kayo. Pakita ng... Teka, sandali. Para maging aktual. Maging totoo. Sige na. Sige na, Adrian. Dito ka. Holding hands. Ayan. Jamie. Dito ka. Sige na. Holding hands. Hindi nga. Kailangan illustration eh. Teka, sandali. Hindi pa ako tapos. Sige na. Harap ka dito. Dito. Harap ka dito, Adrian. Dito. Mag-holding hands kayo. Sige na, para magsasalita pa ako. Sige na. Holding hands. Holding hands dito. Ako na. Nahiya pa kayo. Sige na. Yan. Hawakan mo. So, mamaya, paglabas nyo ng simbahan na ito, dapat ang grasya ng Panginoong Diyos at ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, sila ay magkasama, sila ay magka-holding hands. Amen? Kasi kapag grasya lamang, walang kapayapaan, mawawala ang mensahe ng inyong pastor, nanakawin ni Lizardo, nanakawin ng kaaway. So kahit na anong mangyari, pumutok man ang bulkan, sumabog man ang gera, tayo ay pumayapa upang ang kapangyarihan, ang grasya ng Panginoong Diyos, lalong dumaloy, maging makapangyarihan sa iyong buhay. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Thank you, Jamie. Thank you, Adrian. Okay?